Last time tayo ay static map. So tatapusin natin ang dynamic map. So ano yung ibig sabihin ng dynamic map? Kung napapansin nyo, pag gumamit kayo ng Google Map, pwede ko siyang i-drag. Halimbawa, gusto kong pumunta ng China, gusto kong pumunta ng Mongolia, tapos gusto ko halimbawa pumunta syempre ng Philippines. Okay? Naka-Google Map ako, hindi ako naka-Python. Naka-Google Map ako, hindi ako naka-Python. Pero ito lang yung summary na sinasabi ko, interactive map. Pwede akong pumunta sa ibang lugar. Hindi kagaya ng ginawa natin last time. Ang focus lang natin, for example, is Quezon lang. Okay? Ang gagawin natin, although ang focus natin is Quezon, may possibility tayong makita yung world map. Sir, possible bang gumawa ng GIS data na may data ka ng buong mundo? Pwede naman. Pero imagine, aabot ng aabot ng GB yung mapa mo. Kasi ang daming polygons. So, ang gagawin natin, di magfo-focus lang muna ulit tayo sa Pilipinas. Pero hindi ko sinasabing Pilipinas lang yung pwede. Kung meron kang data ng pollution ng by state ng USA, pwede mong gamitin. Kung meron kang data halimbawa ng traffic ng New York City, i-shift mo lang yung focus mo dun sa New York City. So maraming available na open na dataset para makapag-project ka ng map. Pero ang focus lang natin, syempre tayo ay patriotic. So sa Pilipinas lang muna. At saka dito madaling kumuha ng data kasi nasa Pilipinas tayo. So ano yung ibig sabihin ng volume? So ito yung sample ng volume na gagawin natin. Pwede nating i-drag. Ibig sabihin, hindi na siya static. Dynamic na siya. Pwede nating i-zoom in, zoom out pala, o kaya pwede nating i-zoom out. So ito yung manual niya, pero hindi nyo na kailangan basahin, trabaho ko yun, para ituro. Okay? Ang pinaka-basic na gagawin natin, yung tinatawag na choroplets. Okay, ginawa na natin to before sa GeoPandas. Kaso yung color bar natin is nandun sa side. So, ito, built-in. Mas madaling gawin dito. Gaya nito. Ito ay unemployment rate ng USA. Okay, habang nagiging green, dumadami yung unemployed. Okay? Maniniwala ba kayo na yung California isa sa may pinakamataas na unemployment rate? Hindi kinaya ng kinang ng Hollywood. Kung pupunta ka sa California ngayon, ang dami ng mga homeless na tao. Usually sa East LA. So maraming mga homeless. Pero marami ding mayayaman kasi nandiyan yung mga artista. Okay? So pagdating naman dito, kung makikita niyo yung mga lighter portion, so gaya nito, Utah, kakaunti lang ang unemployment rate. So ang ganda ng arrangement ng US So base nga sa research ko, mas malaki pa yung Texas kaysa sa Pilipinas in terms ng land area. So, ibig sabihin, ang liit-liit lang natin compare sa Russia, compare sa China, compare sa USA tsaka sa Canada. Okay, ang pinakamalaki kasi Russia in terms ng land area. Biruin mo, isang state lang nila, mas malaki pa sa land area natin. Okay? So, paano ginagawa yan sa volume? Hindi ko na i-discuss kung ano to ha. Alam nyo na yan. So again, may pandas tayo. Yung GeoPandas, kailangan natin pa rin, although gagamit tayo ng volume, kasi ilo-load natin yung data. Okay, gets? Gagamitin ko pa rin yung GeoPandas para sa paglo-load lang ng geometry. So gagamitin ko pa rin. Ang bagong i-import natin is yung volume. So sabi dito sa manual, kung meron kang offline version nito, halimbawa naka Jupyter Notebook i-install mo muna siya. So, kailangan mo sa command line is yung pip install volume o kaya conda install volume CForge. Ida-download niya yung library kung naka-offline version ka. Pero, dun sa Google Colab natin, fortunately, naka-install na siya. So, iraran mo lang tong volume na to. So, yan, naka-import na siya. So, ibig sabihin, pwede na akong gumamit ng GeoPandas at saka ng volume. So, punta tayo dun sa dataset. Ang ginamit nating dataset is buong Pilipinas yung gagawin natin. By region, wala kang makikita dito na Lukban, Tayabas,
Ah, by region. Pag sinabi mong Quezon, damay-damay buong mapa Quezon. Pag sinabi mong Palawan, isang diretsyo. Wala kang makikitang division na Puerto Princesa, Coron. Hindi ko alam kung ano pa meron sa Palawan. Okay? Anong meron doon? In terms ng Cavite, ano, wala kang makikitang Imus, Trece Martires, Naik, Bacoor, sa wala kang makikitang ganun, Dasma. Ito ay regional. Pag sinabi kong Quezon, isang bagsak, dama yung Pulilio, dama yung Lukban. Okay? Ang gagamitin natin, alam niyo naman kung saan kukunin, ano? God M41, PHL1. Ibig sabihin, regional level tayo. Ano, God, MM, alam niyo naman kung saan kinukuha yan, ano. So, walang problema dito, ano. Tinuro ko na yan. So, GPD read file. Babasahin ko lang yung JSON file. Ano. So, sir, saan ginagamit yung, ano, yung GeoPandas? Binibigyan tayo ng JSON file, i-convert lang natin sa data frame. Yun yung madaling, ano, yun yung madaling usap doon. Meron akong JSON file, JSON, i-convert ko lang sa data frame. So, ito yung laman. So, tingnan natin yung laman, ano. So, tayo, in terms tayo ng region, sabi lalawigan. So, meron tayong Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay. Ano, sa parteng taas, kasi sinilip natin yung ano eh, sinilip natin yung last. So, meron tayong Abra, Agusan del Norte, Agusan del Sur. So, syempre, Quezon, Cavite, Batangas, Laguna, Rizal. In terms ng Calabarzon. Mimaropa, alam niyo na yung Mimaropa. Okay? Region 4A. So, yan. Question mo na dito sa code na to. Malinaw, ano? Again, hindi ko na tinatype yung code by experience. Hindi ko natatapos yung lecture kapag sinisimulan ko ng ano. Aba, itatype ko pa one by one. So, matatalino naman kayo. Sabi ko nga, engineering kayo. Kahit tingnan nyo lang yung code na, intindihan nyo na yan. Alam ko, matatalino kayo. Question mo na. Gusto ko malinaw to kasi hanggang katapusan, hanggang kung saan lang umabot, edi hanggang dun lang. Pero, mag-upload pa rin ako ng mga video, tatapusin ko yung week 18. Para kung yung hindi ko man na-discuss, bahala na kayong panoorin. Kahit hindi siya kasama sa exam, panoorin niyo pa rin. Pampadami din ng views. Hindi pa ako kumikita sa YouTube ba? Hindi pa. Malapit na. Question? Wala, no? Wala. Question sa data natin? Wala. Ang importante dito is yung name 1 at saka yung geometry. The rest, hindi ko alam kung saan ginagamit. Okay? Ang importante yung name 1, siya kasi yung nagsisignify ng region, at saka yung geometry, nasaan yung mga administrative boundary in terms ng region. Walang question? Siyempre, lilinisin muna natin yung data. Kasi hindi ko naman gagamitin lahat. Amazing. Walang absent. Okay? Kasi hindi ko naman siya gagamitin lahat. So, ang ginawa natin, conditional selection. Question sa conditional selection. Pinipili ko lang yung name 1 at saka yung geometry. Ina-assign ko sa GDF. So, sisilipin ko lang ulit. So, ito na yung data natin na GDF. Name 1 lang tsaka geometry. Okay? Meron tayong, hindi ako nagkakamali, ay 80 in terms ng tail. So, try ko nga lang. Ilang region meron tayo. Okay? Ito yung according dun sa mapa, hindi ko sinasabing region 1, region 2, region 3, region 4. Ang imamap natin kung anong binibigay lang sa atin ng JSON file. Okay? So next. Sir, ano ibig sabihin yan? Merong pagbabago kasi dun sa mapa. So ang ginagawa natin, hinahanap natin yung geometry ng basilan. Okay? Meron kasing basilan na isang na isang town. Then, merong area na basilan mismo. So, nakita ko dun sa mapa, i-edit lang natin, although hindi natin ito po project, yung basilan, matatagpuan ko siya sa index 8.
Index 8. So, ang ise-select ko lang is yung GDF na may index location na 8. So, ito yung basilan. So, kung titingnan nyo siya ay index 8. I-rename ko lang siya ng basilan 9. Yun kasi yung merong available na data. So, question mo na dito. Question, wala? Doon kasi sa kinunan ko ng data, doon sa God M41, may discrepancy. Inaayos ko lang. Chinese ata yung tumira nung... Mapapansin nyo mamaya, doon sa map, titingnan nyo yung parting side ng Palawan, parang kinlame ng Chinese. Duda ko Chinese ang gumawa nito. Parang propaganda nila. Okay, gamitin nyo to. Pero yung parte ng Spratlys, makikita nyo Chinese na yung pangalan. Disclaimer lang, baka sabihin nyo, binibigay natin yung teritoryo. Hindi. Hindi ako ang gumawa ng mapa, baka sabihin nyo, communist ako. Gagamitin lang natin yung mapa. Hindi ko sinasabing sa Chinese yung part na yun mamaya ng mapa, pero atin yun. Okay? So, basilan. Then, ang gagawin lang natin, yung selected row ko, which is yung basilan na may geometry na to, is bibigyan ko lang siya ng index 81. Kasi yung last data ko, ulitin ko yung last data ko kasi is number 80. Nagigets ba? Ang gusto kong mangyari, yung basilan, na i-rename ko mamaya ng basilan 9, ilalagay ko dun sa pinakahuli. Siya yung magiging number 81. May discrepancy kasi sa mapa. Hindi ko na lang ipapakita sa inyo. No? So, may discrepancy dun sa mapa. So, pinili natin dito yung index 8 kasi yun yung basilan. Then, kinonvert natin siya sa data frame. Selected row. Sir, bakit may quotation na ganun? Data frame kasi ang gusto ko, hindi series. Para maging two-dimensional siya, kailangan samahan mo siya ng square bracket. Pag hindi mo kasi sinamahan ng square bracket, series, isang column lang. Ang gusto kong mangyari, isang row. So, ito ibig sabihin. So, inassign lang natin sa selected row. So, ito yung basilan, 81. Ang next step natin is i-concatenate natin. Di ba, 0 to 80. Ilalagay ko doon sa pinakahuling 81. Tinuruan ko naman kayo mag-concatenate, So, next. So, meron akong selected row na basilan. I-rename ko lang yung 81 na name 1 sa basilan 9. Gegets. Nagre-rename lang tayo. Nililinis muna natin yung data bago natin i-project. Kasi mahirap na hindi siya malinis na naka-project na. So, yan. Ito yung selected row natin. Basilan 9. Then, i-add ko yung basilan 9 as a new row. Familiar naman kayo sa PD concat, So, meron akong original na data frame, GDF. Yung selected row, axis 0, ilalagay ko sa GDF. So, kung mapapansin nyo, ito yung last data natin before. Ito na yung in-add natin, kinoncatenate, GDF. So, go na. So, pag malinis na yung data mo, pwede na tayong mag-merge ng data. So, again, babalik ako sa umpisa, para malinaw lang. Ang laman ng GDF natin is name lang at saka geometry. Nasaan yung ipoproject ko na data? Ang kaya ko lang i-project dito is boundary. Ang ipoproject ko na data is nakalagay siya dun sa CMCI Philippines.csv. So, papakita ko muna sa inyo yung data. So, ito yung data set. So, ito yung CMCI Philippines. So, again, balik tayo. Ano ba yung CMCI? Balik lang tayo. Ito kasi yung nakikita ko lang available data eh. Baka sabihin nyo ulit-ulit lang. Ito kasi yung madaling hanapin. So, ito yung ranking ng cities and municipalities. I think napakita ko na sa inyo. DTI ang nagko-conduct nito. Nirarank nila sa iba't ibang category. So, meron silang interactive map din. Na ginawa din dito na gagawin natin. So, may mga ranking lang yan. Okay, may mga map din sila. So, pipili ka top 10 highly urbanized cities. Tuturuan ko kayo gumawa niyan. So, ibig sabihin, nasa parting gitna lang yung Okay? So, mga highly urbanized cities. Ito ay ginawa din dun sa sa gagawin natin.
So, meron dyan mga data. So, kukunin mo na lang. May data portal dyan kung gagamitin mo. Halimbawa is, pipili lang ako ng, halimbawa itong Abulug. Tapos ipaprocess mo lang yung selection, basta makukuha mo siya. Ang criteria niya is ito, hindi ko alam, hindi ako economist, pero yan yung criteria, nirarank yung every province, every city din, kung ano yung niya, employment generation, peace and order, health. Mas mataas ang CMCI score mo, ibig sabihin napaka-competitive nung city mo, napaka-competitive nung province mo. Okay? So, sa Calabarzon, ano yung pinaka-rank 1 in terms ng CMCI? Yes, lilima lang naman. Rizal. Okay, ang taas ng CMCI ng Rizal. Sa Pilipinas, sila din number 1. Okay? So, sa Rizal. Gawa nung ukay. Hindi, ginaganon nyo lang Rizal, pero napakaganda ng Rizal pag nakakapunta kayo. Rizal na region na, hindi Rizal na Laguna. Okay? So, question mo na. Next. So, ito yung nandun sa ito yung nandun sa dataset natin. Ako na mismo yung kumuha. Baka kasi mapagod kayo pagta-type. Tinype ko yan isa-isa. Okay? So, yung NCR, sad to say ha, hindi available yung data. Kasi sabi nga, cities and municipalities index. Pero, meron kasing sariling ranking yung Metropolitan Manila. Okay? Wala tayong available na data in terms ng NCR. Wala akong makita. So, ang gagawin natin, pwede bang i-eliminate ko na yung Metropolitan Manila? Pwede naman. Okay? So, wala tayong data niyan. So, may gagawin din tayo. So, ito yung CMC-IDF. So, saan tayo common? In terms ng geometry. Ang common natin in terms of geometry is yung name 1. So, babalik ulit ako dun sa name 1. Okay? Ang name 1 natin dito is yung Basilan. Okay? Meron ditong Basilan din sa kabila. So, ang gagawin natin, yung data na makukuha ko dito, itong side na to, is i-merge ko dun sa GDF data. So, basta matutunan nyo lang naman na mag-load ng geometry, alam nyo kung saan yung common point, marunong kayong mag-merge, yun na yun eh. Yun na yung pag-construct ng data. So, meron akong CMC-IDF. So, dalawa yung data natin, isang name 1 na may geometry, at isang name 1 na merong additional data. Okay? Gaya nito, Maguindanao, province, saan naka-assign na region? So, sa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. Okay? So, ibig sabihin, BARM. Okay? Tatanggalin natin yung Metro Manila kasi wala nga tayong data dun eh. So, ang gagawin natin, CMC-IDF, province, kapag hindi ka equal sa Metro Manila, remain. Tama. Kapag hindi ka equal sa Metropolitan Manila, ang province mo, tanggal. So, ang matitira natin is yung lahat na hindi Metropolitan Manila. Okay? CMC-IDF. Pinaprocess pa natin yung data. Okay? Then, gagawa tayo ng column kung gusto mong may ranking. Tinuruan ko kayong mag-rank So, gagawa ko ng panibagong column na rank based sa overall score. Ang ranking natin is descending false. Tapos, ang data type ko is integer para walang decimal point. So, sir, ano yung ginawa mo dyan? So, kung titingnan nyo sa site, gagamitin natin to sa mga susunod. Yung Surigao del Sur sa Pilipinas ay rank 70. Wala tayong rank sa umpisa, Ito yung CMCI ko before. Gumawa lang ako ng panibagong column na rank. Ito yung ascending. Based sa CMCI overall score, ang rank niya is 70. Nagigets ba? So, hindi pa natin gagamitin yung rank. Inaabang ko lang kasi sa susunod na lecture, lalagyan natin ng, ng mga pin. Yung mapa. Okay? So, then, kung tapos na,
kung tapos na yung paglilinis mo ng data, mag-merge tayo. Inner join. Again, di ko na ito isa-isahin ano. Yung GDF data ko na may geometry, yung CMCI ko, which is ito na, on name 1. Common kami sa name 1. Ito. How? Inner join. Kailangan yung data na nag-e-exist sa name 1 at yung data na nag-e-exist sa name 1 sa kabilang side is magkatulad. Okay? Kung i-merge natin, magkakameron na tayo ng, so tingnan natin kung ilan yung magiging data ang ipoproject niya. So meron tayong 80. So same lang. Inayos lang naman natin yung basilan eh. Pero nandyan siya yun. Ika-80 ko is yung basilan 9. Bakit naging 80 lang? Tinanggal ko kasi yung Metropolitan Manila. Pero nandyan yung last natin, yung basilan 9. Okay? So ito na yung final dataset. So may name 1 ka, may geometry. Ito yung gusto mong i-project na additional na data. Okay? So malinis na yung data. Okay? Hindi pa pala. Kasi ang dami pa ring extra. So kung titingnan mo, name 1, tapos ay may province. So pwede ko nang tanggalin yung name 1. So ang ginawa natin dito, tinanggal ko yung name 1 from province hanggang revenue, at may name 1 pa dun. Inayos lang pala. Pero actually, hindi ko na kailangan yung name 1. Pero ititira lang natin ano. Inayos lang. Inuna ko lang yung province. Parang ine-arrange mo lang yung column. Wala pala tayong tinanggal masyado. Okay? Needed columns lang. So question, nagre-arrange lang tayo. Hindi pa tayo nagmamap ha. O yan, eto na. So next. So paano gumawa ng volume na map? Ang unang-una mong gagawin, i-define mo yung latitude at saka longitude. Kasi, ang viewpoint ng map ng volume is world map. Paano mo siya i-focus sa Pilipinas lang? So for example, kaya inopen ko tong map na to, paano mo i-focus sa Pilipinas lang? Kailangan mo lang ng Google Map, then para makuha mo yung latitude at saka longitude, i-right click mo lang. So ang pwede kong gawin, 15, 14, 122, 9, 3, 8, 4, 0. Kung gusto mong i-project, halimbawa sa Myanmar, so try natin, 22,56208. So, yun yung ipoproject ko, ano? 26, ano daw? 5? 56,208. Then, ang longitude, 22, sorry. Sorry naman. Sorry po. 96,37,346. Halimbawa lang, ano? 96,37,346. Ayan. So, ang ibig mong sabihin, pag mag-uumpisa ka, nasaan ba yung focus ng mapa mo? Siyempre, kung Pilipinas yung ipoproject mo, bakit ipofocus mo sa Canada? Ibig sabihin, idadrag ko pa para pumunta sa Pilipinas. So, yan yung sample. Kailangan ko ng latitude at saka longitude. Sir, laging latitude at saka longitude, hindi. Pwede nga X and Y yan. Variable lang yan. Okay? Ang next is mag-define ka ng volume map. Gagamit na ako ng volume. I-assign ko siya sa variable M. Sa tutorial kasi variable M, map. M volume map, ang location mo, kailangan mo ng location, latitude, longitude, zoom start. Ano ibig sabihin ng zoom start? Gaano kalaki yung zoom? Okay? Then, ang libreng tiles, pwede mo kasing palitan yung tiles. Gagamit lang muna tayo ng OpenStreetMap. Ganito yung magiging itsura. Kumbaga sa Mobile Legend, ito yung skin ng hero mo. Sa naglalaro ng Mobile Legend, ito yung magiging itsura ng hero mo, skin. So, parang sa casing ng cellphone, ito yung housing. At paano makikita yung cellphone mo ng, okay, Pilipinas siya, pero lalagyan ko siya ng skin. Okay? Legend skin. So, ito kasi yung libre. So, OpenStreetMap, yung tile, papangalanan ko lang siya ng OpenStreetMap. So, yan lang yung M equals volume.map. Sir, paano makikita?
ide-declare mo lang yung variable na M. So, pag niran mo to, tapos ang latitude at saka longitude mo is, binago ko ba? Teka lang, iraran ko muna ito. So, latitude, at saka ito yung longitude. So, ang focus natin is nandyan. Okay? Hindi ko alam ba't naging ganyan. Yan yung street map. Pero nandito, parte dito Myanmar. Okay? Hindi ko alam ba't ganun yung language. Okay? Ang ibig ko lang sabihin, for example, halimbawa, India. Kopyahin mo lang ito. Nakokopya ba kaya to? Ay, nakakopya naman pala. Diyos ko naman. Nahirapan pa tayo. So, halimbawa, ipe-paste ko lang siya dito. So, try natin to. Ito, mas detalyado to. So, Control X. So, halimbawa, ang projection ko ngayon nandun sa India. Nakaka-apekto kasi yung yung zoom start natin. Saan natin sisimulan. So, halimbawa, ayan ulit. Tapos, ito yung map na projection. So, ibig sabihin, mag-uumpisa tayo dun sa parting Ayan, no? Yan. So, yan yung India. Nagigets? Yung zoom, timplahin nyo na lang yung zoom. Kung zoom 2 ba, zoom 3, zoom 4. Depende yan sa bansa. Yes. Naka-localize yung language niya. Kapag pupunta kang Thailand, malamang yung pangalan ng Bangkok ay Guri-Guri. Hindi ko alam kung anong tawag doon. Okay? So, pag Chinese, gaya nito, pwede Chinese din. Naka-localize siya. Duda ko nga Chinese yung gumawa nito. So, balik tayo sa Pilipinas. So, iyaando ko na lang. So, yan yung sa Pilipinas. So, 12, 1, 3, 4. Kung gusto mo mas detalyado, dagdagan mo yung mga decimal point. So, yan. Ito yung zoom. Okay? So, nakaka-apekto yung zoom start. Halimbawa, ang zoom start ko lang ay 3. So, malamang ganyan yung magiging itsura. Ito yung Pilipinas. Pero ang pagkakazoom mo, masyado ng malayo. Ayun yung ibig ko sabihin. Ay, hindi ko alam kung saan tatamaan ng 10. Pero naka-zoom 10 siya dun sa Pilipinas. Masbate. Okay. So, pili lang kayo, pili lang. Siguro 5 or 6 kasi 6 yung una. So, mas maliit yung mapa. Ayan, yan yung yan yung focus mo sa Pilipinas. So, ito yung sinasabi ko. Instead na static siya, gaya nung ginagawa natin sa GeoPandas, pwede kang pumunta dun sa mag-around the world ka. Okay? So, iikot lang tayo. Ayan, nakadating na ulit tayong Pilipinas. Okay? So, hindi flat ang Earth. Kasi kita nyo, dinarag ko, nakadating ulit ako sa Pilipinas on the other side. So, question mo na. Question? Okay? Pag gagawa ka ng volume map, kailangan meron kang starting point. Kailan ibig sabihin? So, next. Pag gusto mo nang makita yung mapa, ide-declare mo dito yung variable. Yung iba ganito yung ginagawa. Wala tayong m.show. hindi tayo graphs. So, M. Okay? So, ito yung street map natin. So, at zoom 5, ito yung magiging mapa natin. Okay? Ito yung sinasabi ko. Ayan. Inangkin na ng Chinese. Ayan, no? King Kang Hoa. Pero pinaglalabanan pa natin yan. Kaya Chinese. Plus, kung titingnan mo yung boundary ng Pilipinas, 9 dash line. Kung familiar kayo sa 9 dash line, yun yung sinasabi ng Chinese is kanila. Tingnan yung kalokohan ng Chinese. Ibig sabihin, kanila pa rin to. Ito na lang yung atin. May batas kasi ang UNICLOS. Ibig sabihin, 200 nautical miles mula sa boundary mo, is sa'yo pa rin. Exclusive economic zone. Para sa kaalaman ng lahat, 200 nautical miles
ano, sukatin mo, is yun yung sa atin pa rin. Ang argument kasi ng Chinese, mula ancient times daw, nakita nila sa lumang mapa nila is kanila na yun. Okay? Maniniwala ba kayo na ang Saba dati is sa atin? Opo, pinenta lang. Yan ay in history is parang ano siya, parang hindi naman, hindi, parang sa royal family, parang niregalo ng royal family ng Malaysia sa ano, sa mga taga something. Pero ngayon binawi na ulit nila. Yung Saba dati eh sa atin. Okay. So yan yung ibig sabihin. So in terms ng ano, so kung titingnan nyo yung Tawi-Tawi, 1 to 2 hours na lang nasa Malaysia na sila. Ano? Naniniwala din ba kayo na based sa data, 80% ng goods ng Tawi-Tawi is hindi nanggagaling sa atin? Sa Malaysia nila kinukuha. Kasi ang lapit na nila. Ito, andyan na sila. Ang layo na kasi nila. Okay? O sige, balik na tayo sa ano, sa folio. So next, pwede ka ding magbago ng skin. Ito yung sinasabi ko. Okay? So ang ating starting map ay OpenStreet. Pwede kang magbago ng panibagong tile. So ito yung sample. So sasabihin mo lang, tile layer, sir, sa nakukuha tong CartoDB positron, nandito din sa manual kung ano yung mga pwede mong gamitin. So ito yung code name, ito yung pangalan lang. Kung gusto mong pangalan na iiba, ay okay lang naman. Then, ang gagawin natin is dot add to map. Okay? Ang ibig sabihin lang nito, magdadagdag ako ng panibagong parang skin sa map. So, i-add ko lang dun sa map. So, wag niyong kakalimutan tong code na to. Kasi, pag walang code na to, hindi niyo makikita yung map. So, sample. So, tingnan niyo yung difference ng CartoDB. Pag sinabi mong CartoDB, napaka-plain. Okay? Pag sinabi mong OpenStreet, OpenStreet. So, ganito yung magiging itsura. Walang? Kailangan specify mo yung tile name. Okay? By default kasi pwede mong gamitin ito eh. Pero, dun sa manual, mas recommended nila yung OpenStreetMap. Okay? Madaming pwedeng gamitin na tile. Sa totoo lang, madami dyan. No? Ito, sample, CartoDB positron. So, plain lang kasi siya. Pag gusto mo, plain lang yung map. Pero marami ka pang pwedeng kunin. Okay? So ito ginagamit kasi ito ng ng mga environmental science ng agriculture. Pag may friend kayo ng NVSI, more or less magaling sila sa ganito. Okay? Pag meron kayong friend na agriculture, na NVSI, ang gagaling niyan sa GIS. Kasi pag wala pong specified na world map, makikita mo yung mundo. Pwede mo naman ganun pag wala kayong specify, pero sasabihin naman sa iyo nung tile layer, ito, pag wala kang in-specify, error. Kasi hinihingi siya ng saang specific location ka muna mag-uumpisa. So yun yung ibig sabihin. Then, itong tile layer, itong nandito sa side na tile layer, magdadagdag ka ba ng panibagong skin ng map? Pwedeng marami kasi. May mga skin, nakita mo halimbawa yung traffic, may mga skin na gaya nitong CartoDB positron, napaka-basic lang nyo. As in boundaries lang. Kung i-compare mo siya dun sa OpenStreet, mas detalyado kasi to. Nakikita mo kung saan nadaan yung barko, yung mga ganyan. So, kita mo yung mga main roads. Para sa akin, mas maganda yung OpenStreetMap. Pag zoom mo siya. Okay? So, next. So, ito yung unang graph
na magagawa mo sa volume. Ang tawag dyan is coroplet. Nagagawa na natin yan before. So, papakita ko lang sa inyo kung paano ginagawa. Ang daming code, ano? So, ang una mong code, since part siya ng volume, ide-declare mo yung coroplet. Okay, sir, bakit dinedefine mo sa variable? Mas maganda kasing i-define siya sa variable, ano? So, CMCI coroplet. Sir, ano yung mga available dyan? Pwede kang maglagay ng name. Ano yung magiging name ng coroplet mo? As in, ano yung magiging name? So, pwedeng samahan mo dito ng ano yung geodata na gagamitin. So, napaka-importante kapag gagawa ka ng coroplet, nasaan ba yung data natin? Di ba nandun tayo sa merge data? Yung ginawa natin na data. Ibig sabihin, yan yung gagamitin ko, pero ito lang yung isang reminder. Hindi pwedeng dumiretso ng merge data. Ibabalik mo siya sa JSON file. Sir, bakit hindi pwedeng GeoPandas? Yung coroplet, ang data type na hinihingi niya is JSON file. So, meron ka ng data frame, i-convert mo lang sa JSON file. So, ganun lang. Ang data ko pa rin, makikita ko pa rin yung additional data is sa merge data pa rin. Sir, ano ba yung data na sinasabi dyan? Ito yung mga non-geometric data. Nagigets? Pag sir, bakit parehas merge data? Makikita ko kasi sa geodata yung geometry. Automatically, ang hinahanap ng geodata is mga polygon. Which is nandun pa rin naman siya sa merge data eh. Polygon, pero ang format ko ay JSON file. Next, sir, ano yung data? Ito yung mga non-geometric data. CMCI score, population, rank. Okay? Next, sir, ano yung columns? Ano ba yung gusto mong i-project na columns? Ang gusto kong i-project is yung province at saka yung CMCI overall score. Ito ay columns lang. Columns lang yan. So next, key on. Sir, ano yung key on? Ano yung parang sinasabi ng key on? Parang kagaya din to ng merge. Ano yung common point natin na mag-share tayo ng data? Sa JSON, hindi ko na i-discuss isa-isa. The way na ma-access mo yung data ng JSON file, kailangan mo mag-declare ng feature, .properties, tapos kung anong column. Pag gagawa kayo ng column, iwasan yung merong space yung common point natin. Iiwasan yung may space to, Mas maganda walang space yung province. Sir, bakit yung CMCI overall score? Okay lang, hindi naman yan yung common point natin. So, ang common point natin, in terms ng JSON file, is yung province. Yung color naman, i-search nyo na lang kung ano yung mga available colors. Okay? Ano yung ibig sabihin ng fill opacity? Gaano katingkad yung yellow-green na kulay? Ang color combination natin is yellow to green. Code lang yan. Ano yung ibig sabihin ng show true? Ipapakita mo ba yung overlay agad? Yes, ipapakita ko na agad. Then, yung coroplet ko, i-add ko mismo dun sa map. Huwag niyong kakalimutang i-add lagi, add to map. Kasi yung mapa ko nandun sa M na variable. So, kung ipo-project mo siya, ganito yung mangyayari. Medyo matagal to kasi malaki yung file. So, ito yung magiging coroplets natin. Okay? Pero, hindi pa rin siya descriptive. Kasi hindi ko alam kung anong province ito. Pwede kong makita, Ilagan. San Mariano, Aurora. Anong province? Diba magulo pa rin? Plus, kung titingnan mo dito, wala man lang description kung ano to. So, pwede nating dagdagan siguro ng legend name. So, gayahin na lang natin to. Yung legend name, yaan yung nagiging pangalan nung coroplet na yung bar. So, tingnan natin kung ano mangyayari. So, ito yung legend name. So, para mas descriptive lang. So, naging dalawa na, i-run all ko lang muna ulit. Kasi, pag nire-repeat mo yung code,
nag-ano siya, nag-overlap. So yan, CMCI overall score. So para sa akin, mas malinaw kung ano yung ibig sabihin ng pinoproject ng mapa. Mas lighter yung color, hindi sila competitive. Okay? Punta agad tayo sa Tawi-Tawi kasi ito yung pinakamahirap sa Pilipinas. So halos namumuti na sila. Ibig sabihin, in terms ng mga criteria ng DTI, medyo naglalag behind yung Tawi-Tawi. Okay? Kasi malayo nga talaga. So, pag nagiging dark yung color, malamang nandito yan sa parteng to. Sabi ko, Rizal, number 1. So, nandito sa parteng gitna. Yung Quezon, makikita mo, nasa gitna lang tayo. Hindi tayo ganun ka-competitive. Bakit? Sa Calabarzon, tayo yung pinakamahirap. Aminin na natin. Sinabi ko na yan. Sa Calabarzon talaga tayo yung pinakamahirap. Yes, pati SLSU, sasabihin ko sa inyo. In terms ng funding, tayo ang pinakaputot compare sa Batangas, sa Laguna, sa Rizal, sa Cavite State. Pinakahuli lagi ang SLSU. May budget cut pa. Okay. Yun. Nakita ko siya kasi ilang taon akong din, 4 years. So pag nagbabudget kami, nakikita ko yung budget ng Batangas. Minsan umaabot sila ng bilyon. Tayo, mga 200 million lang. May budget cut pa. Malaki na yun. Tapos yung tama si Iber, may budget cut pa. So, hindi ko na alam kung saan tayo kukuha ng ng mga funds. So, ito yung ibig ko sabihin So, wait lang, save ko lang ulit. Okay? So, in 5 minutes, lalagyan natin ng description. Okay, mahirap. Kung titingnan ko to, mahirap para malaman ko kung anong province. Lalong-lalo na halimbawa kung hindi ako familiar sa mapa ng Pilipinas. Tama. Sir, pwede ba nating i-export muna yan? Yun muna yung tanong. Pwede bang i-export yan? Yes. Ang gawin mo lang, i-save mo siya as, halimbawa, cmci.html. Immediately, pwede mo tong ilagay doon sa webpage mo. Ilalagay mo siya as iframe. So, sample, isesave ko siya as HTML So, halimbawa, isesave ko na yan, i-export ko as cmci.html. So, pag dinownload ko to, pwede mo siyang i-export mismo sa website mo na gumagana na talaga. As in, ganun-ganun kung ano yung nakikita. Medyo malaki lang yung file. So, i-export natin. So, cmci.html. Tagal. Malaki kasi yung file. So, kung makita nyo kung paano yan. So, pag na-download ko na siya, tapos in-open ko siya, for example, sa Firefox, ito na mismo yung map. Pwede ko siyang gamitin on its own. Kahit wala na ako doon sa Google Colab, pwede ko na siyang gamitin on its own. So, yun yung ibig ko sabihin. Okay? Kaso, yung ibang countries, naglo-load din yan kasi sobrang laki lang ng data. Andyan. Pero ang focus lang natin is yung Philippines. Ito na kasi yung tapos na code. So, pansinin nyo, pwede akong maglagay ng tinatawag na tooltips para mas malinaw. Halimbawa, Sorsogon, 29.7166. Halimbawa, Masbate. Masbate, isa sa pinakamahirap din na probinsya, 25.622. So, pwede mo siyang gawin, as in, isesave mo lang. Kung ayaw mo siyang isave, edi balik ka lang muna ulit sa M. So, yun yung ibig sabihin. Pwede mo siyang i-export. So, last, yung tooltips. Kahit tumigil lang muna tayo hanggang tooltips. Paano yung nilalagay, sir, yung may lumalabas na data? Kasi, sabi ko nga, walang sense. Kasi hindi ko alam, pag nilagay ko dito, paano ginagawa, nalalagyan mo ng ganito? May mga tooltips. Sir, bakit advantage yan kaysa sa GeoPandas? Kung lalagyan ko to ng sobrang daming data, na static map, imagine nyo, ang daming numbers, gulo-gulo na. Nagigets ba? Ilang region to? Tapos, static map yung gagamitin mo,
may mga numbers dyan siya sa loob. So malamang mag-overlap sila. Ang advantage ng tooltip, kung ano lang yung kailangan mong data, yun lang yung ipapakita niya sa'yo. Gaya nito, halimbawa, gusto ko tawi-tawi. Ayan, 12.18 lang. Kaya sila nag-rank ng last. Okay? So, halimbawa, Rizal. Sige, pakita ko sa inyo yung Rizal. 44.069. Quezon, 33. Okay? Around here, matataas. Swerte tayo, malapit tayo sa National Capital Region. Pero, kung titingnan nyo, 35, 33. In terms ng CMCI, in terms ng Calabarzon, kapututan na naman tayo. Kasi 33 lang. Okay? So, next. So, sir, paano ba ginagawa yung ganyan? Yung merong, yung merong nakalagay. Okay? So, ito yung code. So, medyo madaming code, So, ang unang basic natin na paglalagay ng data is gagawa tayo ng tooltips. Ang tooltips, pag nandun yung mouse, lalabas yung tooltip. Parang comics. Okay? So, meron akong tooltips. Meron akong volume na GeoJSON ang tawag. Pag sinabi mong GeoJSON, magpo-project ako ng data. Okay? Ang data ko na panggagalingan ng data ko is yung merge data pa rin. I-convert ko lang ulit sa JSON. Then, gagamit ako ng tooltip. Tooltip. So, gagamit ako ng volume, GeoJSON tooltip. Ano yung kailangan mong fields na ipoproject mo? Ang ipoproject ko is yung province at saka yung CMCI score. Sir, ano yung alias na nandun sa side? Yaan yung label sa side. Mama, ipapakita ko sa inyo. Lagyan ko na lang ng X para makita nyo yung difference agad. Para makita nyo yung difference. So, lalagyan ko siya ng X para makita nyo yung difference. Then, ano yung magiging style? So, dinedefine siya ng style function. Ito yung kulay niya. Ito yung opacity. Ito yung border color. Ganito kalaki yung border color. Then, i-add ko siya doon mismo yung tooltip doon sa CMCI Coroplet. Ibig sabihin, pag nag-project ka ng Coroplet, built-in na yung tooltip. Hindi ko na kailangan gumawa ng additional layer. More on layering sa sunod. So, pag sinabi mong add child, gumawa ako ng Coroplet na merong built-in na tooltip. So, yun lang na may ibig ko sabihin. So, pag in-execute mo to, pag in-execute mo yan, so, ganito yung mangyayari. So, meron akong projection ng tooltip na nakabase dun sa Coroplet. Sige, medyo malaki kasi yung map. So, ito lang ibig ko sabihin. Paano ginawa to? So, for example, Batanes, Cagayan pala sila. Region nga pala to. Cagayan. Pero parting Batanes na to. So, halimbawa, ito ay Ilocos Norte, mga Marcos, 33 halos ka-level lang ng Quezon. So, halimbawa, Ilocos Sur, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Baguio, Benguet, so Pangasinan, and so on and so forth. So, pag sinabing province, ito, alam ko to, Polillo to, pero i-recognize niya as Quezon. So, sir, ano yung ibig sabihin ng label dito sa side? So, pwede nating baguhin to, So, pag binago natin to, ito yung mga aliases. Pag ipinroject ulit natin. Okay? Yung sinasabi kong alias, yung label ba dito sa tabi? Actually, pwede mo siyang lagyan. Ano pa yung meron tayo? Halimbawa, revenue. Ibig sabihin, ipoproject ko din yung revenue. Then another, ipoproject ko din yung revenue. So, halimbawa, in-add ko tong tooltip, in-execute ko ulit. May revenue ba ako? Meron. Kaso wala nito. Okay? Overall score. Tapos meron akong revenue. So, kung ipoproject ulit natin siya as M, so yung tooltip ko, magkakameron lang din ng, ng additional data. So,
imagine nyo yung pwede nyong ilagay sa tooltip. Napakadami. Halimbawa, sinong mayor, sinong governor pala, province level nga pala to. Okay? So, pwede mong dagdagan kung ano yung magiging available dun sa merge data mo na fields. So, pwede mo siyang dagdagan. So, for example, ito. So, i-run all ko lang ulit para mag-execute sa lahat. So, last na. So, ko lang ipakita na dadagdagan ng fields. Okay? So, yan. So, halimbawa, ayan, province X, score X. Yung sinasabing label, yun yung pangalan. Pwede mong Tagalogin, probinsya, Eastern Samar. Halimbawa ay CMCI score, letter I. 30, tapos revenue. Pwede mong, kung may data ka ng sinong governor ng province, pwede mong ilagay. Sir, pwede maglagay ng picture. Logo halimbawa ng province, yes. Pero medyo advanced na siya. Kasi babalik tayo sa jQuery, HTML, at saka CSS. Remember, ginawa natin to as HTML. So, ulitin ko lang ulit Ginawa natin to as HTML. So, ibig sabihin, pwede akong maglagay ng jQuery, HTML, at saka CSS. Ito yung code ng mapa. Ito kasi SVG file. SVG file. Mga coordinates. So, ibig sabihin, yung natutunan nyo sa online tech, pwede nating i-apply dito sa sa projection. So, babalik tayo sa online tech for the next 2 weeks or 3 weeks. Para ma-customize mo more yung mapa. Okay? Wala pa tayo sa layer. Actually, sa susunod to, so tingnan nyo itong nandito sa side. Pwede kang maglagay ng layer. Ito yung advantage nung volume. Sample. So medyo tanggalin ko lang tong paliitin ko lang yung mapa So itong advantage niya pwedeng ganito yung skin. Ganito yung skin. CMCI, pwede mo siyang i-turn off. Pag nandun na tayo sa layer control, sample, CMCI overall score, halimbawa, interesado ka lang sa Calabarzon. Yan lang yung Calabarzon. Ito lang yung Region 1. Ito lang yung Caraga. Ito lang yung Eastern Visayas. Ito lang halimbawa yung Western Visayas. Pag nandun na tayo sa layering, mas maganda mag-project ng mapa. Kapag alam mo lang kung alin lang yung gusto mong i-project. So, sample. Ayan. Paano maglagay ng X button dun sa site? So, yan. Yan yung magiging kasunod na topic natin. Okay? Mag-isolate ka ng mapa in terms ng layer na pwede mo lang ipakita. So, pwedeng ganyan. Okay? Imagine kung nag-download ka ng regional, tapos meron ka pang cities level, tapos meron ka pang barangay level. So, pwede mong gawin dito. Halimbawa, Quezon lang, under ng Quezon, Agdangan lang yung gusto mong makita. Under Agdangan, barangay 3 lang. So, napakadaming possibilities. Pag ganun yung gusto mong map, asahan mo din na mas malaki yung code. Okay? Na mas marami. Diba, sa susunod ko na lang i-discuss to. Pero nakikita nyo ba yung kung paano mag-project ng GIS map? So, pag magtatrabaho kayo, halimbawa sa DOST, o kaya sa Pag-asa, kailangan marunong ka nito. Sa totoo lang. Kasi ano bang pinoproject nila pag may bagyo? Diba mapa? Di naman nila pinoproject as bar graph mas mataas ang rainfall dito sa Lokban kaysa sa Tayabas. Pinoproject nila as map. Okay? So, yan. So, tatapusin ko na muna dyan.